Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa araw na ito, isang makasaysayang sandali na naman para sa Philippine Navy at para sa buong bansa. Opisyal nang isinagawa ang christening at commissioning ceremony ng pangalawang Miguel Malvar-class guided missile frigate ng Pilipinas, ang BRP Diego Silang, FFG-07. Ginawa ang seremonya sa Naval Operating Base Subic, Zambales nitong December 2, sa pangunguna ni Department of National Defense Undersecretary Salvador Melchor Maison Jr. Sa pagpasok ng barkong ito sa serbisyo, mas lumalakas ang kakayahan ng bansa na protektahan ang ating karagatan, lalo na sa panahon ng lumalalang tensyon at panghihimasok sa West Philippine Sea. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng commissioning ceremony? Ano ang kakayahan ng barkong ito? At bakit ito mahalaga hindi lang sa Philippine Navy kundi para sa seguridad ng buong bansa? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, ano ba ang Miguel Malvar-class guided missile frigate? Ito ay bagong generation ng modernong surface combatants ng Philippine Navy, na bahagi ng programang mag-modernize ng naval fleet para mas makasabay sa lumalakas na militarisasyon sa Asia Pacific. Ang unang barko sa klase na ito ay ang BRP Miguel Malvar FFG-06, at ngayon sumusunod na ang BRP Diego Silang FFG-07 bilang pangalawang barko na parehong may advanced sensors, navigation systems, at guided missile capability. Malaking bagay ang guided missile capability dahil ito ang nagpapalakas ng deterrence ng Pilipinas. Hindi na ito simpleng barko na may basic cannon o machine gun. Ang barkong ito ay kayang mag-operate ng anti-ship missiles, air defense systems, at may kakayahan ding mag-detect at mag-track ng target mula sa malayong distansya. Para sa matagal ng hinaing ng ating Navy tungkol sa kakulangan ng modernong armaments, malaking hakbang ito pasulong. Sa commissioning ceremony, binigyang diin ni Undersecretary Maison Jr. ang kahalagahan ng mas matibay na maritime security at interagency cooperation, lalo na sa rehiyon ng Central Luzon. Ang lugar na ito ay mahalaga bilang gateway ng bansa sa West Philippine Sea at bilang strategic location para sa logistics, training, at naval operations. Kaya hindi nakapagtataka na dito idinaos ang seremonya. Ang pagdating ng BRP Diego Silang ay hindi lang ceremonial event, ito ay simbolo ng pag-angat ng kakayahan ng Pilipinas sa modern naval warfare. Para sa matagal na panahon, isa sa pinakamalaking hamon ng Philippine Navy ay ang modernization backlog. Marami pa rin tayong barkong galing World War II era, at marami ay over-aged o hindi na angkop sa kasalukuyang threat environment. Kaya ang pagpasok ng mga bagong frigates ay nagbibigay ng panibagong pag-asa at confidence sa ating maritime forces. Pero bakit nga ba ito mahalaga ngayon? Tingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Halos buwan-buwan, may ulat ng harassment mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng Pilipinas. May mga insidente ng water cannoning, dangerous maneuvering, at pagharang sa ating supply mission sa Ayungin Shoal. Habang tumitindi ang mga pangyayaring ito, mas nagiging lalo pang kinakailangan ang mas modern at mas capable na Navy para masecure ang ating exclusive economic zone at sovereign rights sa karagatan. Ang BRP Diego Silang FFG-07 ay may kakayahang magsilbi bilang advanced patrol frigate na pwedeng mag-operate kasama ng ating mga existing surface assets. May malawak itong range, mas mabilis, at mas mataas ang survivability kumpara sa older ships ng Navy. Ang communication systems nito ay compatible sa modern joint operations, kaya nitong makipag-link sa Air Force surveillance aircraft, Coast Guard patrol ships, at maging sa allied navies kung kinakailangan. Kung titingnan natin ang technical side, malinaw na hindi lang ito simpleng barko. Ang sensors at weapon systems nito ay idinisenyo para maging multi-role, kaya nitong mag-conduct ng anti-surface warfare, anti-air warfare, at limited anti-submarine operations. Sa panahon na lumalakas ang presence ng foreign submarine sa South China Sea, malaking bagay na may anti-submarine detection capability ang mga bagong assets natin. Ang pangalan nitong BRP Diego Silang ay isa ring simbolo ng paglaban para sa kalayaan.
Si Diego Silang, bilang bayani sa kasaysayan ng Ilocos, ay nanindigan laban sa pang-aabuso ng kolonyal na kapangyarihan. Ang barkong ito, na nagdadala ng kanyang pangalan, ay magiging bahagi naman ngayon ng laban ng bansa sa panghihimasok at pag-angkin ng ibang bansa sa ating karagatan. Napakaangkop ng symbolism na ito, lalo na sa panahon kung saan kailangan natin ipagtanggol ang ating teritoryo. Isa pang mahalagang punto, ang commissioning ay nangangahulugang operational na ang barko. Hindi na ito prototype, hindi na undergoing tests. Ito ay fully integrated na sa Philippine Navy Fleet at handa nang magsagawa ng iba't ibang missions, tulad ng maritime patrol, territorial defense, search and rescue, humanitarian assistance, at maritime domain awareness operations. Sa mga darating na buwan, inaasahan na sasabak ang BRP Diego Silang sa mga joint exercises kasama ang ibang branches ng Armed Forces of the Philippines. Posible rin itong makilahok sa mga regional naval drills kasama ang allies tulad ng United States, Japan, Australia, at South Korea. Ang partisipasyon sa ganitong mga exercises ay nagbibigay ng karagdagang training, interoperability, at exposure sa crews, na mahalaga para sa pag-level up ng operational excellence ng Philippine Navy. Hindi rin mawawala ang aspeto ng trabaho at manpower development. Ang crew ng BRP Diego Silang ay dumaan sa masusing training para matutunan ang pag-operate ng advanced systems ng barko. Kabilang dito ang Combat Information Center Operations, Engineering, Navigation, Gunnery, Electronic Warfare, at Damage Control. Ang pagtaas ng skill level ng ating sailors ay investment para sa future ng ating naval forces. Ang pagpasok ng pangalawang Malvar-class frigate ay nagpapakita rin na unti-unting umaandar ang Philippine Navy Modernization Program. Bagay na ilang dekada na nating hinihintay. Pero hindi nagtatapos dito. Kailangan pa ng bansa ng mas maraming surface combatants, mas malalaking frigates, corvettes, offshore patrol vessels, submarines, at maritime surveillance aircraft. Ngunit bawat barkong nadaragdag sa fleet ay hakbang tungo sa mas ligtas at mas secure na maritime zones. Kung titignan natin sa mas malawak na konteksto, tumataas ang strategic relevance ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Ang lokasyon ng ating bansa ay pagitan ng Pacific Ocean at South China Sea. Kaya tayo ay nasa gitna ng trade routes, military routes, at geopolitical tensions. Ang mas malakas na Navy ay hindi lang para sa pagdepensa, ito rin ay mahalaga para sa economic security dahil dito dumadaan ang malaking porsyento ng ating imports at exports. Kaya ang commissioning ng BRP Diego Silang FFG-07 ay may malaking epekto sa morale ng armed forces at maging ng sambayanang Pilipino. Nagpapakita ito na may konkretong hakbang ang gobyerno para palakasin ang depensa, kahit na limitado ang budget at marami pang kailangang ayusin. Ito ay simbolo na hindi tayo nakatingin na lang habang may kumikilos laban sa ating interes. Sa pagtatapos ng seremonya sa Subic, inanunsyo na ang barko ay officially part of the Philippine Fleet. Handang-handa na itong magliyag, magpatrolya, at tumulong sa misyon ng pagtatanggol sa ating karapatan sa karagatan. Sa pagpasok ng BRP Diego Silang sa serbisyo, mas nagiging malinaw na ang Philippine Navy ay papunta na sa mas modern at mas credible na direksyon. Ito ay hindi isang araw lang ng selebrasyon, kundi araw ng panibagong lakas at panibagong pag-asa para sa ating sandatahang dagat. Ang ating bansa ay may mahabang coastline, mayaman na marine resources, at mahalagang posisyon sa rehiyon. Kaya nararapat lamang na ang ating Navy ay may kakayahang protektahan ang mga ito. Sa dulo ng araw, ang commissioning ng BRP Diego Silang FFG-07 ay hindi lang tungkol sa pagbiyaya sa isang barko. Ito ay tungkol sa pangako ng bansa sa sariling depensa. Isang pangako na may direksyong tumutugon sa modernong hamon. Isang pangako na nagsasabing hindi tayo susuko sa anumang banta. At habang patuloy na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, at habang lumalakas ang pangangailangan para sa mas matatag na maritime security, ang bagong frigate na ito ay magiging isa sa mga haligi ng ating naval defense. Isang barko na pinangalanan sa isang bayani, na ngayon ay magiging bahagi ng kwento ng pagprotekta sa ating sariling karagatan. Yan ang buong detalye tungkol sa opisyal na pagpasok ng BRP Diego Silang FFG-07 sa serbisyo. Ang pangalawang barko sa Malvar-class guided missile frigate ng Philippine Navy,
Ngayon ay handang-handa ng depensahan ang ating waters at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan.